Ito ng isang mambabatas ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang mga kontra raw sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng kontrobersyal at mainit, Tandaan, Education Secretary Sara Duterte. tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Okay, so this was last year. Ngayon, tignan natin ngayon yung current DepEd Secretary natin. Same question. Sir, kailangan nyo ba ng confidential funds? Yun ho, kasama ho yun. Siguro, hindi na rin hiningi nung predecessor namin for the last year and for 2024, if I'm not mistaken, wala rin po. So, and given that it is engendered, medyo naging controversial siya. Mabuti na rin umiwas ho. Yan! At hingin na po yun sa line item kung may mga pangangailangan po ang department. Ayun. So, hindi niya hiningi yung confidential funds niya. So, kontra ba si Secretary Angara sa confidential funds? So, kalaban din siya ng bayan? Ganun ba yun? We don't know. We don't know the machination of the mind of Princess Sara Duterte. Pero mga kamatis, mga kaibigan, hindi lang yan yung topic natin for today's video. Our topic is a summary of what just transpired doon sa dito sa hearing kanina. Okay, so tapos na and very excited ako. Siyempre education to now. These are all the things na palpak nung 2023-2024 run ni Princess Fiona, and these are all the things na summary ko sa inyo. Bibilisan lang natin pero mamaya yung specific na importante ang sasabihin ko. Number 1 is kulang tayo sa educational materials. Ayan yan. Okay, kulang tayo sa teacher. And yung classroom construction natin 74 kulang yung nabuo, and sa miski feeding program bumagsak din tayo, and yung sa computer, and overall mga kamatis, mga kaibigan, hindi maganda yung naging run ni Princess Sara sa DepEd. Now, let's go back Dito sa ang pag-iisip namin dito sa matatag curriculum, yung sa 45-minute lessons. Dahil na ma-maximize po yung learning time at yun daw ang optimal na learning time for a student to learn. Pero nakikinig nung nagkonsulta ho kami, and after implementing the matatag curriculum for the last few weeks, mukhang there is a need to inject flexibility ho sa curriculum. So, nakinig ho kami sa ground, nahihirapan yung ibang teachers sa ibang eskwelahan. So, meron kaming piniprepare na department order to inject flexibility, meaning balik tayo tuloy natin sa 6 na tigo 1 hour. Okay, kasi etong matatag curriculum na to, it's a two-way problem. Teacher and student. Okay, dun muna tayo sa student. Sabi nilang ganon sa mga latest studies ngayon na kinukuha nila. Hindi ko lang alam kung applicable to sa mga Pilipino. Pero apparently, according to the matatag curriculum na yan, may 45 minutes ka na learning window ang isang tao or ang isang bata bago to mag-drop off na tinatawag, or yung kumbaga hindi na masyadong natututo ang tao after 45 minutes. Ngayon, pinopropose ng Congress na baka pwede nating ibahin yung oras na yun kasi nga merong problema sila na nakikita. Now, punta tayo naman kung ano yung isang problema doon sa ganung format. Kulang kasi tayo sa teacher. As I've outlined sa mga problema ng DepEd during the 2023 era ni Sara Duterte, 72% lang yung naipasok na guro. Hindi na kailangan kasi 100% yon para gumana yung ganun klaseng curriculum na yon. And ang masakit pa doon, mga kamatis, mga kaibigan, sabi rin dito sa hearing na ito, kulang tayo ng specific na teacher na nagtuturo ng certain subject. Halimbawa, kailangan mo ng math teacher. Kaso kulang tayo sa math teacher. In this hearing, mas prioritize nila yung science. Sabi nilang ganun, kulang tayo sa science teacher. So, ang nangyayari, yung history teacher nagtuturo ng science. Pero ang problema doon, hindi kasi sila trained doon.
Kaya hindi siya gumagana. Gets nyo? Ito, maganda yung tanong, yung line of questioning ni Congressman Rog dito. So, Madam Chair, prior to its launch, it would be said then Ayan yung that isang kaibigan. what is the knowledge of the good undersecretary about this book? Ayan, Was it the yan. first time for her to find out about isang kaibigan during the launch Ito itself? yung favorite ko talaga Because it to was eh. mentioned na wala po silang kinalaman sa development, but surely, perhaps in the procurement or in the preparation of the program, they have had some knowledge of this book. Yung particular book po, nakita lang namin noong launch, but we know that she's going to read. Yun. Kasi po yung program na Araw ng Pagbasa, we do that yearly. And we invite reading Yun. ambassadors. Okay, so yung secretary, yung DepEd secretary ng 2023, tinalagan niya yung sarili niya as reading ambassador ng librong quote-unquote sinulat niya. Now, let me just show you the problem. Alam mo yung kaipalan talaga. Let me show you the problem na iniwan niya sa DepEd. As I've mentioned before, kulang tayo sa educational materials. Inuna pa talaga yung libro niya. Napakalupit talaga. Now, mga kamatis, mga kaibigan, I do believe na ang COA ngayon will have a notice of disallowance once again. Kasi nga, there are some funds na hindi na gamit ng tama dito sa DepEd. So, antabayanan natin yung notice of disallowance na yun. Bale, kung sa DepEd din may notice of disallowance, that would be the second notice of disallowance ni VP Sara dito sa 2024. Very funny, di ba? Wala talaga eh. Ano ba gusto nyo? Huwag busisiin ng mga kongresista natin or mga senador natin yung budget ni Princess Sara. Hindi ba dapat tama lang na alamin nila kung saan dinadala yung pera mo? Hindi ba mas maganda yon? Okay, tuloy natin. For 2023. Kung sasabihin nyo ngayon, ang priority nyo is 2022, kaya hindi nyo nagamit yung 2023. Yan. Alam po ninyo, Mr. Resource Speaker, doon po sa amin sa Batangas, Ito yung hindi sa po computer. magkamayaw ang humihingi ng tulong na estudyante, Sa computer. teacher, and even PTA officers. Sa wakas, Lahat pinag-usapan na rin problema to. nila, computer, Yun. laptop. Okay, so ang tinutukoy dito is yung computerization or ano ba mas tama doon? Yung pag-i-equip ng modern equipments tulad ng laptop, ng computer, sa mga, well, number one dyan, itong yung DepEd computerization program. According to the report kasi, 50% lang yung na-meet nito. Hindi, so, no significant accomplishment sila in 2023. So, yung void na yon, yun yung hinahanap ni Madam. Saan nyo dinala yun? Okay. Sabi ko sa inyo, sobrang lalim nitong problema sa DepEd na to. And, well, nagtalo-talo sila nag-focus sila nun masyado sa walang kakwenta-kwentang confidential funds. Miski meron naman nun, meron pa rin namang significant budget ang DepEd para dito sa mga importanteng bagay na to. Nasa modernong panahon na kasi tayo, mga kamatis, mga kaibigan, di ba? So, I mean, kung nakaka-frustrate lang kasi dating-dati pa tong problema sa DepEd na to, yung from the DepEd laptops nung panahon ni Duterte hanggang ngayon na naman, panahon uli ni Duterte, may problema uli, parang deja vu, ika nga, di ba? So ano ang moral nito, mga kamatis, mga kaibigan? Number one sana is si former senator, now DepEd Secretary Angara, is masolusyonan niya to kahit papano. And number two is, as always, I've said it before, again and again, please vote wisely sa 2028. Okay? Yun lang naman. Gege mga lods.